Ganun ba, sir? E paano nyo naman po ipapaliwanag ang hindi nyo raw pagpayag na makapag-exam ang mga estudyante kundi sila bayat? Sabi ko naman, they will go to my office, then I will issue permit. Sir Principal naman, huwag na kayong denial king dahil mismong mga magulang na ang nagpipetisyon laban sa sinisingil ninyo. Kanina sumagot na sa amin itong si Ginoong Lintag, pero nagkalintag-lintag na. Tayo na sumagot ngayon, binaba na ang telepono. Takot. Anyway, abay, tingnan na nga natin, Tol Rafi Tolben, kung ano magagawa rito ng DepEd. Ha? Si Attorney Macor Marahumsar, ang Chief Legal Division ng DepEd. Magandang hapon po, Attorney. Yes, good afternoon. Alam ko kayo supervision lang, pero wala talaga kayong, hindi nyo pwedeng kastiguhin ito dahil private school ito. Ano ba pwedeng magawa ho ninyo para dito sa mga nagrereklamo itong dagdag na singilin na 2,500 na module, online module daw? Ang hindi naman pwedeng i-disiplina ang personnel ng private schools. Okay. Pero pwede kami mag-coordinate sa kanila na dapat ilagay nila sa batas ang pagdagdag nila ng mga dapat hindi dapat bayaran ng mga Ay, kung hindi pa rin sumunod, sir, kasi sasabihin siyempre, baka sabihin ni Mr. Lintag yung principal, wala, hindi nyo kaya kaming kastiguhin. Ano bang pwede magawa ng DepEd? Well, pag siguro ay sila sumunod sa regulasyon ng Department of Education, pwede namin i-cancel yung o i-revoke yung permit nila o recognition nila. Attorney. Okay, attorney, ngayon na may mga reklamo sa inyo, pwede ba kayo maglagay ng listahan ng mga reklamong eskwelahan na pribado para nang sa gayon, total may supervisory control kayo, sa susunod na kanilang school year na medyo pahirapan nyo sila sa kanilang lisensya dahil meron silang mga bagay na may issue, kumbaga conditional naman yung kanilang permit, hindi ho ba? Meron namang listahan ng aming mga regional offices sa mga eskwelahan na nabibigyan ng permit o recognition. Pero sir, conditional yung permit nila. Conditional until after you follow yung mga sinasabing requirements. Ang alam ko naman sa regulasyon ng Kagawaran ng Edukasyon ay dapat bago ka makapag-operate ay dapat kumuha ka ng permit to operate or recognize yung eskwelahan mo. Hindi ho ba yearly itinitingnan pag may reklamo pwedeng sila'y patawagin at sasabihin mo kung may problema tayo rito at yung inyong permit maiipit ng konti? Pwede naman kung may nagreklamo kasi ang permit ay good for 1 year, renewable for yearly permit. Yeah, pwede akong masin. Attorney Macor, assalamualaikum, Attorney. Salam. Okay, Attorney, ay yung sinasabi ni Tolben, dugtungan ko po, yung po mga inireklamong mga private school na matitigas ang ulo dahil nga, sabi nila, supervisory lamang po yung DepEd, pwede ba kayong gumawa ng mga listahan yung palagi nilang inireklamo? Parang ginagawa po ng POA, iba-blacklist sila, ngayon yung mga parents, sa pagdating sa enrollment, pupunta sa DepEd, titingnan, ano ba yung mga blacklisted na school dito, yung mga bad record, hindi ko enroll yung anak ko dito. Pwede ba yung ganun, Attorney? Okay. Yung kagaya ng sinabi ko kanina na meron namang record ng mga regional offices tungkol sa mga eskwelahan na blacklisted o permitted to operate. Opo, saan po yan makukuha yung mga listahan na yan, Attorney, sir? Sa regional offices ng pinagtirikan ng Okay, ito na lang po pakiusap namin, Attorney Macor, baka pwede ho ninyong tawagan itong eskwelahan na ito para malaman nila na nakarating na ho itong reklamo sa inyo. Ayun. Pwede naman namin tawagan ng eskwelahan niya, makita ko din kami sa kanila. Alright, sige po. Alright, maraming salamat po, Attorney Macor Marahumsar, Chief Legal Division ng DepEd. Samantala, susunod! Isang pulis, kriminal, ang turing sa misis, pinupusasan muna! Bago sinasaktan sa harapan ng mga kailangan ng resma. Mahilig ba kayong mga maggamit ng segunda mano? May modus operandi mga dorobo! At ibubulgar namin sa inyo, abangan! At syempre, dahil Biyernes, ibibigay rin namin sa inyo ang mga problemang naaksyonahan ng T3.